Congressman Abante. Mr. Chair, I would like to just ask a few questions to Ms. Mariel Marinay. How do you know your brother? Kerwin, gaano mo siya kilala? As kapatid po, kuya po talaga Yes. kuya po talaga ng pamilya So, po. gaano mo siya kilala? Ano? Kuya siya, gaano mo siya kilala? Kilalang kilala ko po. Kilalang kilala Yes mo? po. Hindi siya drug pusher. Hindi siya drug lord. Hindi po siya drug lord. Totoong hindi siya drug lord. Totoo po. Ang nalaman, kasi kasama kaming lumaki sa Cebu. Bakit? Ano po si kuya, parang sipat ba yung parang bakit marami kayong pera at marami kayong property? Bakit? Hindi naman po marami. Marami. Saan eh? Ano po, may auntie po kami yung nakasuporta sa amin. Mayaman ba yung auntie mo? Hindi po, mga kapatid po ng daddy ko po, side ni daddy ko po. Oo. Andun sila lahat sa labas ng bansa po. Ibig sabihin, doon sa bangko ng kapatid mo, meron kayong milyon eh. Hindi ko po yun alam. Hindi mo alam. Hindi ko po alam. Alamin mo, meron eh. Wala. At marami kayong property sa iba't ibang pangalan pa. O, Sorry. kaya ako, nagtataka ako, kung ang kapatid mo merong lehitimong trabaho, ang sabi niya, nagpunta siya ng Malaysia, buong pamilya. Yes. Ako nagtataka ako, paano nakapunta ng Malaysia ng buong pamilya? May pera. O, napunta ng Dubai ng buong pamilya. Alam mo, Mariel, nagpupunta ako ng Dubai ilang beses sa isang taon. Alright? At kung ikaw ay walang trabaho doon, ang makukuha mo lang tourist visa ng 3 buwan at hindi mo makasama ang buong pamilya mo. Isa o dalawa lang. Yun ang alam ko dyan. Oo. Ngayon, makakatira ka sa Dubai nang merong nga permanent visa kapag bibili ka ng bahay sa Dubai. Matagal ang kapatid mo ron. Matagal. Sa Abu Dhabi. Oo. Abu Dhabi pala. Matagal ang kapatid mo ron at ang kanyang pamilya. Oo. Kaya nagtataka ako kung hindi siya. Sabi niya sa amin dito, sayang wala siya rito eh. Sabi niya sa amin dito na siya'y naghahanap ng trabaho sa Abu Dhabi. Nagtataka ako, anong trabaho nga hanapin niya sa Abu Dhabi? Di ba? Marami siyang pera sapagkat tumira siya na ilang buwan doon na wala siyang trabaho. Nagbalik siya rito. Oo, nagbalik siya rito. Kaya, tinatanong kita kung gaano mo kilala ang iyong kapatid sapagkat tinatanong ko kung siya talagang drug lord siya. Ngayon naman, kahit sabihin kong drug lord siya, wala na siyang kaso eh. Di ba? Na-dismiss na lahat ng panahon na dating Pangulo eh. Hindi ko alam kung gaano kalakas ng kapatid mo, lahat ng kaso na dismiss. Dismiss. Nakakawala na siya ngayon. Kaya kahit nasabihin kong drug lord siya ngayon, at yan, nandiyan si Director General Lasso. Director General Lasso, hindi ba nasa drug watch list pa si Kerwin Espinosa? Yes, Mr. Chairman. Under surveillance pa siya, di ba? Yes, Your Honor. Minomonitor niyo mga lakad niya, di ba? Yes, o Your yan. Ngayon, itong si Colonel Espinido, naniniwala ka ba na itong si Kerwin Espinosa ay drug lord din? If I may, Your Honor, yes. Kerwin Espinosa, sana sa pagtingin ko, Your Honor, Mr. Chair, pagpunta dito, para magtanggap na lang, iaminin na siya. Drug lord, total, hindi man siya makulong. Pagkatapos, isabi niyang lahat, dahil pinatay yung papa niya, yun lang sana para paniwalaan. Kerwin Espinosa, 2009, he is convicted for life imprisonment sa Cebu. Nag-appeal siya, then reverse. Ang appeal niya. Hindi ka ba nagtataka, Colonel Espinido, bakit na-reverse yung life imprisonment niya? Because of money, Your Because of Honor. money. Because of money. Oo, nababayaran ng justice. Makita doon kung sino nag-release, nag-reverse. Oo. Ngayon, gusto ko lang sabihin sa lahat, sa mga nanonood nating milyon-milyon mga taong bayan dito, ito pong Quadcom hearing
hindi pinoprotektahan ng drug lord. Dito, ini-expose ang drug lord. Okay? Ayaw namin ng drug dito sa Pilipinas. Ngayon, gusto ko rin sabihin na ako naniniwala ako sa war on drugs. Tama ho ba ako? Tama yung war on drugs. Dapat talaga labanan. Ang hindi ko pinapaniwalaan kung bakit kinakailangan merong patayin na more than 20,000. Tama ba ako, Colonel Spinedo? Oh, tama ba ako, Yes, Colonel Garma? Colonel Garma, tama ba ako? Naniniwala tayo sa war on drugs, di ba? Pero hindi ako naniniwala na more than 20,000 ang kinakailangan patayin. Tama ba ako? Tama, di ba? Oo. Yes, yes, Mr. Oh, Chair. Director General Lasso, tama, correct. Okay, General Torre, tama ho ba ako? Yes, sir. Kasi, naniniwala tayo ron eh. Pero gusto kong sabihin sa inyo, dito iniimbestigahan natin ng EJK, yung pong mga pinatay, whether they be drug pushers or drug lord, pinibigyan natin sila ng due process. Walang due process itong mga to eh. Kanina, kung nakita mo yung mga biktima kanina, yung mga kaanak ng biktima, karamihan doon, mistaken identity. Karamihan doon, can you imagine, 9 years old pinatay. Sa Cebu, merong 3-year-old napatay ng stray bullet dahil sa war on drugs. See? Dito sa Maynila, pinatay yung drug lord, nakasakay sa tricycle, pati yung driver ng tricycle pinatay. Yun ang ayaw natin. That's the reason why, nais kong sabihin po dito, that we do not want to protect any drug lord here or drug pusher here. We want to expose them. We want them to be charged according to law. Yun ang nais po natin. At ayaw natin na merong mga libo-libong napapatay dahilan dyan. Ayaw dahil ng reward system. Hindi ba? Okay. General Torre, nandito ka nung aming iniimbestigahan si Colonel Marcos, di ba? Na ang sabi niya, ganun din sa'yo, Commissioner Bernardo, dito ka rin, di ba? Si Colonel Marcos, sinabi niya sa kanyang pulis na papasukin ang selda ni Mayor Espinosa, Rolando. Pero ang sabi niya, i-restrain nyo lang. Pero pinatay. Pinatay ng major at pinatay ng 7 pulis. Okay? Ngayon, ito po ang question ko. Ano ba ang dapat gawin ng kapulisan? Yan. Tatanungin ko muna si Commissioner Bernardo, ano ba dapat gawin ng kapulisan sa isang major at 7 pulis na pumatay sa isang nasa selda ng walang kalaban-laban? Anong dapat gawin dyan? Your Honor, Yes. in this particular case, there was a decision of the Supreme Court that tells us that although they can apply for a search warrant in a detention center, however, that the search warrant sought for under Judge Sabera, the search warrant that was sought for Mayor Espinosa was not at all properly done. And therefore, the judge were fined for 20,000. I make this preliminary statement considering the fact that if the search warrant was irregularly sought from the court and it was rendered to be irregular, they loses the defense of good faith and presumption of regularity. And therefore, it is incumbent upon them to substantiate the legality of the warrant of arrest and the execution of the same. Furthermore, there was death as a result of the supposed execution of the warrant of arrest.
they admitted that they killed both the person of Mayor Espinosa and Mr. Raul Yap. And we were given the information that there were investigations conducted by the NBI. And based on the medical legal, it shows that he was killed while lying down. And therefore, it was recommended at the Therefore, Attorney Bernal, anong dapat gawin sa mga pulis? They should be investigated and criminal case should be filed, and administratively they should be meted the corresponding penalty of Their dismissal. firearms ought to be confiscated. Am I right? Yes, Your Honor. Oh, okay. Yun lang. Ngayon, si General Torre, ano po ang dapat gawin ng Philippine National Police sa mga pulis na yan? I submit to the wisdom of the Commissioner of the NAPOLCOM, sir. I believe that his opinion is 100% correct, sir. Are you going to start an investigation on that, General Torre? Yes, sir. The cold case files were already pulled out, and we are already in the process of re-examining the documents, sir. Thank you. I hope you will. Now, Mr. Chair, do we have Colonel Leonardo here at this point in time? Yes, may we ask Colonel Leonardo to please sit down? So there is someone who will be asking questions first, then I'll be the one to do it. Siguro pwede na ho nating tapos na ho siguro tayo. Pwede na po natin sigurong ma-excuse itong ating mga galing pang Albuera. Ito sila. So, Mr. Chair, my questions are directed also to the Albuera case. okay. So- Sorry about that, Congresswoman Brosas. So, Nay, diha lang mo. Total, koto naman talas do sa kadlawon diri, ha? Okay lang? Sige. So, okay, now, Can you kindly translate it? no, I said, dyan lang muna sila kasi hanggang alas 2 tayo ngayon. Mr. Chair, I will give way to Congressman Okay, Bosa. thank you, Congressman Abante. Congresswoman Brosas, you have the floor. You have 10 minutes. Yes, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, ilang mga tanong lang kaugnay sa Albuera case, Mr. Chair. Sino po yung nag-apply ng search warrant sa Albuera? Ang Liti Police Provincial Office, Your Honors. So, Mr. Chair, yung search warrant against Espinosa Sr. ay mula sa police. Yes. All Yes. police. Yes, Your Honor. Okay. Bakit po police ang nag-file? Kasi yun naman ang legality ng application ng search warrant, Your Honor. Nung malaman ng mga taga-Liti PPO na mayroong mga contraband sa loob ng bahay ni Mayor, then they applied for search warrant para legal ang pagpasok ng police. So basically, sila ang may information Yes. tungkol sa illegal na, ano ang nakalagay doon? Illegal na baril? Firearms. Drugs? Firearms. I think that is more than 20 firearms, explosive. May kuan din, Your Honors. May 11 kilos na shabu sa loob. Ngayon, Mr. Chair, wala bang information yung mga jail guards tungkol sa illegal possession nila? Kasi 'di ba, yung mga jail guards, wala ba kayong alam na merong ganon? At bakit wala? Mr. Chair, wala po kaming na contrabands doon dahil sagawa kami ng galugad noong October 30, 2016 po. Yes, very basic po yung tanong ko, Mr. Chair. Kasi kung may information, bakit hindi na lang naghalughog, 'di ba? 'Di ba may patakaran naman para sa search sa loob ng jail? Sa BJMP manual, 'di ba may rules tungkol sa Greyhound search? Mr. Chair? Your Honor, sorry.
Sa pag-intindi ko, akala ko yung search warrant sa bahay ni Mayor na pinag-usapan dito, ano? Pero yung tanong mo, ma'am, Sa ang sa loob. jail. Yes, sa actual jail, sa actual jail. Nandito man ang nag-represent sa CIDG, ma'am, na sila ang nag-apply ng search warrant, si Major Laraga, makapagsabi. Sorry, ang kanina. Yes, Mr. Chair, hindi yung search warrant doon sa sa house, kundi yung mismong pagpasok doon sa loob ng jail. Yun po kasi yung tinutukoy kanina ni Chairman Abante. Bakit sa loob yung search warrant? Tapos meron naman tayong BJMP manual rules na pwede namang mag-greyhound search kapag ka merong information na nakarating sa mga jail guards na merong ganito, no? May mga prohibited or forbidden doon sa loob ng jail. Bakit naging ganon, no? O kalimbawa, walang information, yun yung narinig ko kanina, 'di ba? Tama ba? Yun ang sagot. Wala pong information na nakarating sa inyo. Kasi kung walang information na nakarating sa inyo, tapos may ganong search warrant, hindi kayo magaling magbantay. Ganon ba yon? Ano ibig sabihin nun? Hindi kayo effective? Mr. Chair, the SW was handled by the CIDG. And we do not have any personal knowledge on the thereabouts of their handling of the search warrant. And besides, prior to the raid, we already conducted a galugad, an SOP by the sub-provincial jail facility. Just precisely yun nga po yung tanong ko eh. It's either magkakagulo at natatakot kayo kung mag-search sila. Kasi paano nakapasok yung gamit? 'Di ba? Ibig sabihin yun, kahit naggalugad kayo, hindi nyo nakita. Ganun yung ibig sabihin nun eh, Mr. Chair. Hindi kayo nagbantay. Hindi kayo effective. Mr. Chair, aling gamit ba ang tinutukoy ni ma'am? Mr. Chair, yun yung nasa search warrant na sinabi against Espinosa Sr. Mr. Chair, we cannot answer the question. Ano po ba yung contraband according to jail rules? Maaari niyo po bang sabihin sa akin? We, Mr. Chair, the illegal contrabands that is subject under our rules are any intoxicating, any liquor, any drugs, any pointed bladed weapons, or firearms to that effect. Yes, Mr. Chair, no, yung contraband, anything prohibited by law or forbidden by jail rules that would pose as security hazards or endanger the lives of inmates. At ang sinasabi niyo po sa akin, wala kayong nakitang ganon. Pero merong search warrant.
Di ba? Hello. So yung search warrant po, ang sinasabi nyo, walang kontrabando sa loob, pero nagbigay no, ng search warrant, nag-apply ng search warrant, mag-iiba na ngayon yung itsura. Tama ba, Mr. Chair, I don't understand the... Hindi, ang tanong ko lang kasi po, bakit kailangan Mr. Chair, I believe that should be directed to the CIDG. Major Adiman Leo, Major Laraga is here. They were the agency concerned who applied for the search warrant. Kaya ko po ito tinatanong, Mr. Chair, kasi bakit kailangan mag-file ng search warrant kung pwede namang mag-search lang? Hindi kaya dahilan nito para makapasok sa jail ang mga pulis? Kasi yun na lang yung nakikita kong reason eh, 'di ba? Kasi hindi pwedeng pumasok ang mga pulis sa mga detention facilities, tama ba? 'Di ba? Hindi pwedeng pumasok ang mga pulis sa mga detention facilities. Nang basta-basta na lang, 'di ba? Mr. Chair, again, I cannot answer the query. It is now up to the CIDG, headed by Major Laraga here, why he applied for the search warrant. So, Mr. Chair, nandito ba yun? Yung nag-apply ng search warrant? Yes. Mr. Chairman, Yes, sir. with the indulgence of Congresswoman Arlene, I would just like to ask Dondon just to confirm with regards to his previous statement that kilala niya po yung police officer that was involved in that search in the cell of Mayor Espinosa. Don, you mentioned that you personally knew Major Laraga. Opo. Pwede mo ba ituro si Major Laraga dito? Saan siya? Pakigamit ng microphone. Katabi ni Rasaga. So, Major Laraga, Yes, Mr. Chair. Good evening. have you taken your oath? Yes, Mr. Chair. So, Kong Arlene, yun yung Major Laraga. Siya yung nag-apply ng search warrant. Tama? That is correct, Mr. Chair. Okay. Yes. Thank you, Ms. Yan, Mr. Chair, tanong ko kanina, bakit kayo nag-file ng search warrant kung pwede naman sila ay mag-search, no? Sabi ko nga kanina, pwede namang Greyhound search. Hindi ba kayo nagtitiwala sa mga jail guards? Mr. Chair, please, I humbly submit to the ruling of the Supreme Court with regard to that particular issue and the exact case, Mr. Chair. It was ruled in Administrative Matter number RTJ-17-2494, dated January 26, 2021, Mr. Chair. If you may allow me, Mr. Chair, I can quote the... Yes, that's the motu proprio fact-finding investigation yes, on the Mr. issuance Chair. of search warrant. So, It was discussed all there, Mr. Chair. yes, Mr. Chair. So, case siya ngayon, no? Ongoing case, motu proprio. No, it was already ruled by the Supreme Court, So, what was the Mr. Chair. ruling? Mr. Chair, I would like to quote the dispositive part only with regard to the issue, Mr. Chair. Quote, Mr. Chair, a comprehensive, guided by the foregoing discussion,
It is clear that there are marked differences between a search in relation to a criminal investigation and a search that is meant as a protective measure in prison management. Mr. Chair, mahaba ba yan? Baka pwedeng sabihin na lang natin yung facts of the case. Actually, alam ko naman na si Judge Tarcelo Sabare Jr. ng RTC, tama po ba? Ng Basay Samar? Yes, Mr. Chair, that is Bayan ko correct. pa ito was fined in the amount of 20,000. Stern warning lang, Mr. Chair, for violation of Supreme Court rules, directives, and circulars. Ibig sabihin, hindi lang properly, ang sinabi niya lang dito, no? The warrants, they were not properly endorsed. So, ganun lang, Mr. Chair, yung sinabi. So, Mr. Chair, pag ganito, gusto ko nang pumunta doon sa punto na ano yung patakaran sa application ng search warrants? Kasi may namatay kasi eh. So, sino yung mananagot kapag may namatay sa detention facility? Mr. Chair, baka sa DOJ? And may patakaran ba sa application ng search warrants? Mr. Chair, Your Honor, from NAPOLCOM, earlier we stated that inasmuch as the application for the search warrant was not endorsed by the duly authorized heads of the agency, it was ruled by the Supreme Court that it was improperly applied.